Kilala ako sa spa dahil sa sinasabi nilang healing hands. Madalas akong hanapin ng mga regular clients dahil gumagaan daw ang pakiramdam nila kapag ako ang nagmamasahe. Nung una natatawa pa ako kapag sinasabi nila yon. Pero habang tumatagal, nasasanay na rin ako. Siguro dahil maingat talaga ako sa trabaho at gusto kong komportable ang clients ko. Ako si Sunshine, 27 taong gulang at nagtatrabaho bilang masahista sa isang kilalang spa sa Maynila. Simple lang ang buhay ko at halos umiikot lang sa trabaho, ospital at bahay. Hindi ko nang maalala kung kailan ako huling gumala o bumili ng gamit para sa sarili ko. Lahat ng kinikita ko napupunta sa pagpapagamot ni Papa na may sakit sa puso at sa pag-aaral ng kapatid kong si Lira. Nang gabing yon, halos maubos ang lakas ko dahil galing pa ako sa ospital bago dumiretso sa trabaho. Mabigat ang traffic at halos dikit-dikit na mga tao sa jeep. Kaya pagdating ko sa spa, ay gusto ko nang maupo agad kahit 5 minuto lang. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ng malamig na hangin at mabangong amoy ng oils. Mahina lang ang music at maririnig mo pa ang tunog ng maliliit na fountain sa lobby. "Sunshine, buti dumating ka na," sabi ni May habang papalapit sa akin. "Hinahanap ka ni Ma'am Vera." Napabuntong hininga ko habang inaayos ang bag ko. Kakapasok ko pa lang ah. Mukhang VIP kasi yung gustong magpamasahe. Hindi na ako sumagot at dumiretso na sa locker room para magpalit ng uniform. Pagharap ko sa salamin, halata na namang pagod ako. Medyo maputla ako at may konting eye bags. Pero wala naman akong magagawa roon. Kinuha kong cellphone ko at tiningnan ang message ni Lira. Nakasaad sa message na nakainom na ng gamot si Papa. Napangiti ako ng konti bago ibinilik ang cellphone sa locker. Paglabas ko, agad ako nilapitan ni Ma'am Vera. Mukha siyang tensyonado kahit alam kong importante talaga ang client. "Sunshine, ikaw nang bahala sa nasa VIP suite 3 ha?" Sino po ba yon?" "Si Governor Damian Altamirano." Nanlaki ang mata ko. Kilala kong pangalan niya kahit hindi naman ako mahilig manood ng balita. Bata pa lang siya pero kilalang kilala na siya sa politika. Maraming natatakot sa kanya dahil matapang at istrikto. Madalas ding may issue tungkol sa mga pinasarang negosyo at corruption cases na hinahabol niya. 3 therapist nang nagpalit. Dagdag ni Ma'am Vera. "Ikaw na bahala kay Governor." "Bakit po ba?" Hindi raw gusto ang pressure, lahat may mali sa pagmamasahe." Tumango na lang ako kahit medyo kinakabahan. Mabagal akong naglakad papunta sa VIP hallway. Mas tahimik doon kumpara sa ibang bahagi ng spa. Mas malamig din ang aircon at mas konti ang ilaw. Huminto ako sa tapat ng suite 3 sa kamarahang kumatok. "Come in." Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at agad siyang bumungad sa akin. Nakahiga siya sa massage bed habang nakapikit. Nakasuot lang siya ng puting robe at halatang pagod na pagod. Magulo ang konti ang buhok niya at nakakunot pang noo kahit nagpapahinga. "Good evening po," sabi ko habang inilalagay ang oils sa gilid. Bahagya siyang dumilat at tumingin sa akin. "What's your name?" "Sunshine po, Governor." Ilang segundo niya akong tinitigan bago muling pumikit. "Okay, fine. Magsimula ka na." Lumapit ako sa kanya at nagsimulang magmasahe. Pagpatong ko pa lang ng kamay ko sa balikat niya, ramdam ko agad kung gaano katigas ang muscles niya. Sobrang tense ng katawan niya na parang ilang araw nang walang pahinga. Dahan-dahan kong minasahe ang balikat at leeg niya gamit ang tamang pressure. Walang nagsasalita sa amin na tanging tunog lang ng mahina niyang paghinga at relaxing music ang maririnig. "Gov, kapag may hindi po kayo gusto sa pagmamasahe ko, magsabi lang po kayo." "Okay, sige. Basta't hanggat wala akong sinasabing tumigil ka, pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo." "Noted po, Gov." Noong una akala ko magrereklamo na siya gaya ng ibang clients. Pero wala akong narinig mula sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong unti-unting gumagaan ang paghinga niya. Hindi na rin gaanong nakakunot ang noo niya. Kaya naman nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang sobrang pagod na pagod siya. Hindi lang yung pagod sa trabaho, pero parang pagod na pagod siya sa lahat. Maya-maya ay napansin kong wala na talaga siyang galaw. Bahagya akong yumuko para silipin siya.
at doon ko nakitang nakatulog siya. Napakurap ako dahil bihirang mangyari yon, lalo na sa mga VIP clients. Kadalasan kasi, alerto pa rin sila kahit nagpapamasahe. Pero siya, mahimbing talagang tulog. Maingat kong pinagmasdan ang mukha niya sandali. Hindi siya mukhang nakakatakot kapag tulog. Mukha lang siyang taong sobrang pagod at gustong makapagpahinga kahit saglit. Nagpatuloy lang ako sa marahang pagmasahe habang tulog siya. Nang matapos ako sa trabaho ko, lumabas na ako. Bumuga ako ng hangin at naupo sa tabi. "Kamusta? Nagalit ba sa'yo si Gov?" Agad na tanong sa akin ni Ma'am Vera. Mabilis akong umiling, sakang ngumiti. "Hindi po, nakatulog nga po siya eh. Ang himbing na po ng tulog niya." Nanlaki ang mata ni Ma'am Vera at halatang nagulat sa sinabi ko. "Talaga? Ay, nakakatuwa ka naman. Ang galing mo talagang magmasahe, Sunshine. Napahanga mo ko. Siguradong ikaw na nga hanap-hanapin ni Gov kapag gusto niya ulit magpamasahe." Napangiti ako ng tipid at pagkatapos ay bumuga ako ng hangin dahil pagod talaga ako. Mula ng gabing unang nakatulog si Governor Damien Altamirano habang minamasahe ko siya, naging madalas na ang pagpunta niya sa spa. Noong una iniisip kong baka nagkataon lang. Pero nang umabot na halos 2 beses isang linggo ang pagdating niya at palaging akong hinahanap, doon ko na narealize na seryoso pala talaga siya. "Sunshine, nandito na naman si Gobernur." Bulong ni May isang gabi habang nakangisi sa akin. Napailing ako habang inaayos ang buhok ko. "Oh, bakit parang kasalanan ko?" "Kasi ikaw lang ang gusto niyang therapist." "Hay nako, baka maging issue pa yan." "Maging happy ka na lang ano? Kasi ang gwapong gobernador pang minamasahe mo. Kung ako niyan enjoy ako sa pagmamasahe ng muscles niya." Hindi na ako sumagot. Sanay na rin kasi akong inaasar ng mga katrabaho ko tungkol doon. Pagpasok ko sa VIP suite, nakita ko agad siyang nakaupo sa sofa habang may hawak na cellphone. Nakapolo lang siya at slacks, pero halata pa rin yung bigat ng aura niya. "Good evening po." Bati ko. Bahagya siyang tumingin sa akin bago ibinaba ang cellphone niya. "You're late." Napatingin ako sa wall clock. 2 minuto lang naman. "Sorry po, galing pa kasi ako sa kabilang room." Walang emosyon siyang tumitig sa akin ng ilang segundo bago tumayo. Hindi ko maintindihan kung bakit pero habang tumatagal, mas nasasanay na ako sa ugali niya. Seryoso pala na para bang kakainin ako ng buhay pero hindi naman masamang ugali niya. Siguro sobrang pagod lang talaga palagi. Nagsimula akong maghanda ng oils habang siya naman humiga sa massage bed. Ilang minuto kaming walang imik hanggang sa bigla siyang nagsalita. "How old are you?" Bahagya akong nagulat dahil bihira siyang magtanong. 27 po." "You look younger." Napangiti ako ng bahagya. "Siguro po dahil maliit lang ako, kaya mukha po akong batang tingnan." Hindi siya sumagot pero parang nakita kong bahagyang gumalaw ang labi niya, na parang pinipigilang ngumiti. Nagpatuloy ako sa pagmamasahe sa balikat niya. "Do you live alone?" Tanong niya ulit. "No po, kasama ko po si Papa at ang kapatid ko." "Your mother?" "Wala na po patay na po ang mama ko." Natahimik siya sandali. "I'm sorry to hear that." "It's okay lang po." Natahimik ulit ang kwarto pagkatapos noon. Akala ko tapos ng usapan pero muli siyang nagsalita pagkaraan ng ilang minuto. "May sakit bang tatay mo?" Napahinto ako saglit bago muling gumalaw ang kamay ko. Opo, may sakit po siya sa puso." "At yung mga kapatid mo?" "College student po. Mga nag-aaral na po sila." "So ikaw lahat gumagastos?" "Opo." Hindi ko alam kung bakit pero parang mas madali akong nakakasagot kapag siyang nagtatanong. Siguro dahil kalmado lang din ang boses niya ngayon, kumpara nung una kaming nagkita. "You're too young to carry that much responsibility." Napangiti ako ng tipid. Wala naman po akong choice pero ayos lang naman po ako. Masaya naman po ako sa ginagawa ko. Mahal ko pong pamilya ko. Narinig ko ang mahina niyang buntong hininga. Pagkatapos nun, hindi na ulit siya nagsalita. Pero simula ng gabing yun, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Sa tuwing bumabalik siya sa spa, palagi niya akong tinatanong tungkol sa buhay ko. Minsan, simpleng tanong lang kung nakakain ba ako ng tama o kung nakakauwi ba ako ng mas maaga.
At habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging komportable ako kapag kasama siya. Hindi rin siya kagaya ng iniisip ng ibang tao. Oo, seryoso siya't nakakatakot tingnan minsan. Pero marunong din siyang makinig. Isang gabi habang minamasahe ko siya, bigla siyang nagsalita. "Do you love your job?" Napaisip ako bago sumagot. Opo. Even if it's exhausting? Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Mas okay na pong pagod kaysa walang trabaho. Bakit po? Nothing. Napangiti ako ng konti. Kapag nasanay ka pong mahirap, parang wala ka ng oras magreklamo. Kaya siguro gano'n na lang din po ako. Nasanay na lang din po ako eh. Dumilit siya saka tumingin sa akin. Matagal niya akong tinitigan pagkatapos kong sabihin yon. At hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong dumaan sa mata niya noong gabing yon. Makalipas ang isang buwan, halos lahat sa spa alam ng regular client ko si Governor Damian Altamirano. Kapag dumarating siya, automatic na akong tinatawag sa VIP section. At kahit minsan pagod na ako, hindi ko rin maikakaila na mas madali na akong nakakapagtrabaho kapag siyang client ko. Hindi siya demanding at higit sa lahat, maayos siyang magbigay ng tip. Isang gabi matapos ang session namin, akala ko aalis na siya gaya ng dati. Pero nanatili lang siyang nakaupo sa sofa habang pinupunasan ko mga oil bottles. Sit down. Napatingin ako sa kanya. Po? Ang sabi ko maupo ka. Dahan-dahan akong umupo sa single chair sa tapat niya. Nakatingin siya sa akin ng matagal. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko dahil parang nanunusok ang tingin niya. Do you trust me, sunshine? Napakurap ako sa tanong niya. Po? I asked if you trust me. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano bang tamang sagot doon. Hindi ko po alam. Bakit niyo po ba naitanong yan? Bahagya siyang tumango na para bang expected niya na yon. Tumayo siya at inayos ang cuffs ng polo niya bago muling tumingin sa akin. I have an offer for you. Napatuwid ako ng upo. What kind of offer po? I want you to work for me. Magtrabaho sa inyo? Yes, as an exclusive therapist. You'll work at my mansion. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ako po? Yes, sino pa bang kausap ko rito? Pero, bakit po? Because I don't like other therapists anymore. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang uminit ang mukha ko sa sinabi niya. Muli na naman niya akong tinitigan habang ako naman pilit inaayos ang sarili ko. Kung sakali po magkano po bang sasahurin ko sa inyo? 200,000 a month. Bigla akong natahimik. Pakiramdam ko kasi mali ang narinig ko. Magkano po ulit? 200,000. Nanlaki yata ang mata ko. Sa dami ng trabaho ko sa spa, hindi man lang umabot ng kalahati noon ang kinikita ko sa isang buwan. At alam kong sapat ng perang yun para sa gamot ni Papa. Para sa tuition ni Lira. Para sa lahat ng problema namin. Pero kasabay nun, ang kaba sa dibdib ko. Hindi normal ang ganung kalaking offer para lang sa isang masahista. Ano pong kapalit? Mahina akong tanong. Bahagya siyang napaangat ng kilay. Your time. Sir? You'll stay in the mansion during work days. May sarili kang kwarto ron. Everything you need will be provided. Nanlaki ang mata kong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Massage lang po ba talaga? Yes. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong paniwalaan agad ang sinasabi niya. Siguro dahil sa loob ng isang buwan, wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi siya bastos at hindi naman niya ako minamanyak. At kahit makapangyarihan siya, maayos pa rin siyang makitungo sa akin. Pag-isipan mo, sabi niya bago dumiretso sa pinto. Pero bago siya tuluyang lumabas, muli siyang tumingin sa akin. You look tired all the time, sunshine. Let me help you. Pagkaalis niya, ilang minuto akong natulala sa loob ng VIP room. 200,000. Parang imposible pa ring paniwalaan. Nung gabing yun, halos hindi ako makatulog kakaisip. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung tama ba yun. Hindi ko kilala ng lubos si Damian Altamirano. Hindi ko alam kung bakit ako ang gusto niyang maging eksklusibong masahista niya. At lalong hindi ko alam kung ano talagang naghihintay sa akin sa mansyon niya.
Pero kinabukasan habang nakaupo ako sa tabi ng higaan ni Papa sa ospital at pinanonood siyang hirap huminga, parang unti-unting nawalan ng saysay ang takot ko. "Kamusta ang trabaho mo, anak?" Mahina niyang tanong. "Ayos lang po, ganun pa rin naman." Ngumiti siya kahit halatang nanghihina. "Pasensya ka na talaga at pabigat pa ako sa'yo." Agad akong umiling. "Huwag niyo pong sabihin yan, pa." Pero habang tinitingnan ko siya, mas lalo akong napapaisip na hindi sapat ang kinikita ko sa spa. Hindi na sapat ang overtime at hindi na sapat ang pagod. Kaya kinagabihan nang bumalik ako sa trabaho at muling makita si Damian sa VIP suite, huminga ako ng malalim bago nagsalita. "Tinatanggap ko na pong alok niyo, Gob," sabi ko habang diretsong tingin sa kanya. 2 araw matapos kong tanggapin ang trabaho kay Governor Damien, tuluyan na akong lumipat sa mansyon niya. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan na ipinadala niya para sunduin ako, nakapatong sa kandungan kong maliit kong bag habang nakatanaw ako sa bintana. Hindi pa rin talaga nagsisinkin sa akin na aalis muna ako sa bahay namin. Bago ako umalis kanina, ilang beses pang nagbili ng kapatid kong si Lira na mag-iingat daw ako. "Ate, sisiguraduhin mong massage lang talaga yan, ah," sabi pa niya habang nakapamewang. Napailing na lang ako ron. "Baliw, trabaho lang to. Huwag ka namang mag-isip ng kung ano-ano riyan." "Malay mo, gobernador yan. Alam mo naman ng mga tao sa politika, gumagawa ng mga kabulos sa ganyang mga yan. Tapos gagamitan ng pera para hindi malaman ng iba." "Lira naman." Tumawa lang siya habang si Papa naman nakatingin sa akin mula sa higaan. "Anak," mahina niyang tawag. "Huwag mong pipilitin ang sarili mo kung hindi ka komportable doon." Ngumiti ako at inayos ang kumot niya. "Okay lang po ako, pa. Kailangan lang talaga natin ng pera eh." Hindi na siya nakasagot at napayuko na lamang. Kaya hanggang nasa biyahe ako, paulit-ulit pa rin yung nasa isip ko. Malaki ang perang ibabayad ni Damian sa akin. Sobrang laki para tanggihan ko. Pagdating namin sa mansyon, halos mabagal akong bumaba ng sasakyan habang nakatingala sa sobrang laking bahay. "Grabe!" Bulong ko habang nakatingin sa fountain sa gitna ng driveway. Pagkabukas ng malaking pinto, isang lalaking nakaitim na suit agad ang bumungad sa akin. "Good afternoon, ako si Victor, assistant ni Governor." Ngumiti ako ng tipid. "Ako po si Sunshine." Tumango siya sa kakinuhang bag ko. "Alika po, ipapakita ko muna sa iyong room mo." Agad akong sumunod habang palingalinga sa paligid. Sobrang laki ng bahay niya na parang mansyon talaga. At halos puro mamahaling gamit ang nakikita ko. "Parang hotel naman sa ganda dito." Bulong ko habang nakatingin sa mataas na kisame. "Madalas nga pong sabihin yan." Habang naglalakad kami, may babaeng medyo may edad na lumabas mula sa kusina habang may hawak na tray ng tinapay. "Ay, siya na ba yung bagong therapist?" Tanong nito. "Opo," sagot ni Victor. Lumapit agad siya sa akin at ngumiti. "Ako si Aling Rosa. Chef ako rito." "Hello po, Aling Rosa. Ako po si Sunshine." "Tingnan mo nga naman, ang payat mo. Pinapakain ka ba sa dati mong trabaho? Baka naman palagi kang nalilipasan ng gutom." "Opo naman. Kumakain naman po ako sa tamang oras. Siguro ganito lang po talagang katawan ko." "Parang hindi eh. Ang payat mo naman masyado." Bago pa ako makasagot, may isa pang babaeng dumating. Naka-uniform ito ng pang-maid at matapang ang muka. "Ako si Aiza." Malamig niyang sabi nang nakatingin sa akin. "Head maid." Ngumiti ako ng alanganin. "Hello po." Pero hindi siya ngumiti pabalik. "May mga rules dito sa mansyon," sabi niya habang naka-cross arms. "Ayaw ni Governor ng magulot maingay." Napakurap ako. Okay po. Noted." "At sana marunong kang rumispeto ng boundaries." Napatingin ako kay Victor dahil parang may ibig sabihin yung tono ni Aiza. Maya-maya'y sumunod na ako kay Victor paakyat hanggang makarating kami sa kwartong nakalaan sa akin. Pagbukas pa lang ng pinto, halos mapanganga ako. Ang laki naman ito! May queen-sized bed, malaking cabinet, sofa, at sarili pang banyo. "Ito na ang magiging kwarto mo," sabi ni Victor. Parang ayokong galawin at baka marumihan.
Bahagya siyang natawa. Masasanay ka rin. Pagkaalis niya, agad akong naupo sa kama. Ay nako, Sunshine. Bulong ko sa sarili ko. Ano na namang pinasok mo? Sana lang talaga walang mangyaring masama sa akin dito. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang walang emosyong mukha ni Aisa. Nasa study room si Governor. O sige po. Agad akong sumunod sa kanya pababa hanggang sa huminto kami sa isang malaking pinto. Kumatok ka muna, sabi niya bago umalis. Huminga muna ako ng malalim bago marahang kumatok. Come in. Pagpasok ko, nakita ko agad si Damian na nakaupo sa likod ng malaking mesa habang may binabasang documents. Hindi niya agad ako tiningnan. You're settled? Opo. Umupo ka. Umupo ako sa sofa habang siya naman tuloy lang sa pagbabasa. Napalunok ako ng laway habang hindi ko napigilang tumingin-tingin sa paligid. Ang daming libro at sobrang linis na parang walang nakatira. Panay ang bulong-bulong ko, sabihin na nating kinakausap kong sarili ko habang umiikot ang mata ko. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong niya nang hindi pa rin tumitingin sa akin. Po? Mukhang takot ka at kabado ang itsura mo. Napakamot ako sa batok. Medyo naninibago lang po ako. Ngayon lang siya tumingin sa akin. Hindi ka naman kakainin dito. Hindi naman po yun ang iniisip ko. So ano palang iniisip mo? Napabuntong hininga ko. Parang hindi po kasi ako bagay rito. Tumaas ng bahagya ang kilay niya. At bakit naman? Tingnan niyo naman po. Itinuro kong tabi. Parang isang vase dito, katumbasan ng buong bahay namin. Napailing siya ng mabagal bago ibinaba ang hawak ng papel. Hindi ko naman kinuha dito ang therapist ko para maging dekorasyon. Ang seryoso niyo talagang magsalita. At ikaw naman, masyadong madaldal. Napanguso ako. Hindi naman po. Kanina ka pa nagsasalita simula pagpasok mo. Tahimik kasi rito. Yun nga ang gusto ko. Ang tahimik dahil sumasakit ang ulo ko sa maingay. Kaya nga po parang walang humihinga dito sa mansyon. Napahinto siya sa kamarahang sumandal sa upuan. Ganun ba talaga kaingay ang buhay mo? Opo, maliit lang ang bahay namin kaya rinig mong lahat. Kapag nanood ng TV si Papa, rinig hanggang labas. Kapag nag-aaway kami ni Lira, alam agad ng kapitbahay. At namimiss mo naman agad ang ingay na yon. Siyempre naman po, kahit ilang oras pa lang akong wala sa bahay namimiss ko agad ang ingay doon. Ayoko naman pong magsinungaling sa inyo. Hindi ka ba napapagod magsalita? Napakamot ako sa ulo dahil sa tanong niya. Panay siyang tanong tapos sasabihin niya yon. Medyo nakakaloka din pala siya. Kayo po ba? Hindi napapagod maging seryoso? Hindi. Dahil seryoso ang trabaho ko at hindi naman basta-basta. Anong oras po ba kayong natutulog? Depende. Parang wala kayong pahinga, Gov. Wala naman talaga. Napakurap ako habang nakatitig sa kanya. Ngayon ko lang napansin na kahit gwapo siya at maayos tingnan, halata pa rin yung pagod sa mukha niya. Hindi po healthy ang ganyan, Gov. At ikaw, healthy. Napaawang ang bibig ko pero ngumiti pa rin ako. Aba, ako na nga nag-aalala sa inyo Wala naman po akong sinabi na healthy ako. Tingnan mo nga yung sarili mo, ang payat-payat mo, maputla. Tapos mukhang kulang palagi sa tulog. Ang daya nyo naman, ako na nga concern sa inyo, Gov Sandali siyang natahimik dahil may binabasa siya. Habang ako naman nakatitig lang sa kanya at naghihintay ng sasabihin niya. Anyways, sabi niya habang inaayos ang cuff ng polo niya. May schedule si Victor para sa sessions natin. Tumango agad ako. At saka, huwag mong iniisip na hindi ka welcome dito. Bakit po? Kitang-kita sa mukha mo kanina. Napahiya tuloy ako sabay kamot sa ulo. Hindi naman po. Sunshine, madali ka lang basahin. Napakamot ako sa pisngi. Si Aisa po kasi parang galit agad sa akin. Ganun talaga yun. Parang gusto kong palayasin. Iba po kasing aura niya tapos parang manlalamon ng buhay kung makatingin. Hindi kanya mapapaalis dahil akong may-ari ng bahay na ito. Natahimik ako pagkasabi niya noon, habang siya naman parang walang pakialam na binilikan ulit ang mga papeles niya. At doon nagsimula yung araw-araw naming usapan. Kapag tahimik siya, lalo ko siyang kinukulit.
Kapag masama ang mood niya, lalo ko siyang inaasar. At habang tumatagal, napapansin kong hindi na rin siya ganun kasungit sa akin. Mabilis lumipas sa mga araw sa mansyon ni Gov Damien. Hindi ko namalaya na 1 buwan na pala akong nakatira doon dahil halos araw-araw, pare-pareho lang ang ginagawa namin. Gigising ako ng maaga, kakain kasama si Aling Rosa sa kusina. Makikipagbangayan kay Aiza, tapos hihintayin kung kailan ako tatawagin ni Damien. At habang tumatagal, mas lalo yata akong nasasanay sa kanya. O baka siyang nasasanay sa akin. Gov, di ba kayo nagsasawa sa kulay ng bahay niyo? Tanong ko isang umaga habang minamasahe ko ang balikat niya. Nakatihaya lang siya sa massage bed habang nakapikit. Anong problema sa kulay ng bahay? Parang ang lungkot kasi. Puro gray, puro black. Parang pati kaluluwa ng tao rito nawawala na ng gana. Bahay ko to, hindi kindergarten. Natawa ko habang inaayos ang towel sa balikat niya. Kaya nga po, kaya parang lagi kayong galit. Hindi ako galit. Sure po ba kayo? Para kasing ibang tono ng pananalita nyo. Sunshine? Yes po, Gov. Tumahimik ka nga kahit 5 minuto lang. Napanguso ako. Ang hilig nyo talagang mang-ape. Hindi pang aapi ang sinasabi ko sa'yo. Ang daldal mo kasi. Naririndi ng tenga ko sa'yo. Napailing siya ng mabagal. Pero napapansin kong hindi na siya ganun kairita katulad noong mga unang linggo ko. Nung una kasi halos bawat salita ko may reklamo siya. Hindi ko naman talaga kayang hindi magsalita. Kasi lalo akong kinakabahan kapag masyadong tahimik. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na rin siya sa kadaldalan ko. Minsan nga kapag tahimik ako, siya pang nagtatanong kung bakit. Isang beses habang nasa dining room kami, tahimik lang akong kumakain dahil inaantok ako. Bigla siyang napatingin sa akin mula sa kabilang upuan. May sakit ka ba? Napakurap ako. Po, bakit niyo na itanong? Kanina ka patahimik. Natawa si Aling Rosa sa gilid habang ako naman napailing. Kapag tahimik ako may sakit agad? Hindi normal sa'yo yon dahil madaldal ka. Sinubukan ko lang naman pong manahimik, Gob, kasi baka bad trip ka na sa akin. Bumalik na lang siya sa pagkain pero nakita kong bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Lumipas pang mga araw, nadatnan niya akong nakikipagdaldalan sa mga guard sa garden. Gov, alam niyo ba? Sabi ko habang naglalakad kaming papasok. Dati palang singer si Kuya Tony. Walang emosyon yung mukha niya. Okay, baka naman niloloko ka lang. Hindi! Seryoso, kinantahan niya kami kanina. Ang angas nga po ng boses niya At kailangan ko talagang malaman yun? Oo naman, family tayo rito Huminto siya sa paglalakad sa kamarahang napalingon sa akin. Hindi tayo family. Grabe naman yun, ang cold niyo talaga pero pasensya na po. Huwag ka po sanang mainis sa akin. Manahimik ka na lang. Mamaya ayusin mo ulit ang pagmamasahe sa akin. Mukhang pagod na naman ako nito. Sabi niya bago tumalikod. Pagsapit ng gabi, halos mag-aalas 12 na wala pa rin si Damian sa mansyon. Kasalukuyan akong nakaupo sa kusina habang umiinom ng tubig. Hindi pa umuwi si Governor? Tanong ko kay Victor. Napailing siya. May emergency meeting daw. Ang sipag naman talaga ni Gov. Sunod-sunod ang problema sa office nitong mga nakaraang araw. Napabuntong hininga ko. Kaya pala halos 3 araw nang kulang sa tulog si Damien. Maya-maya ay narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Nandito na si Gov, sabi ni Victor. Tumayo ako at sumilip sa may living room. Pagpasok pa lang ni Damien, agad kong napansin na iba ang lakad niya. Medyo mabagal at halatang lasing. Gov? Tawag ko habang lumalapit. Napatingin siya sa akin pero medyo namumula ang mata niya. Gising ka pa? Opo, hinihintay ko kayo kasi baka magpapamasahe kayo. Okay ka lang po ba? Hindi agad siya sumagot. Tinanggal niya muna ang necktie niya saka naupo sa sofa habang hinihimas ang sentido. Ang sakit ng ulo ko. Napatingin ako kila Victor at Aiza. Ako na bahala kay Gov. Tumango si Victor bago sila tuluyang umalis. Lumapit ako kay Damien. Gov, gusto niyong magpahilot?
Bahagya siyang napapikit bago tumango. Tipid akong ngumiti saka siya inalalayan papunta sa kwarto niya. Pagkapasok namin, agad siyang humiga sa kama habang ako naman kumuha ng oil sa gilid. "Kamusta pong araw niyo, Gov?" Tanong ko habang marahang minamasahe ang balikat niya. Napabuntong hininga siya. "Pagod na pagod ako. Ang dami kong kailangang ayusin na issue sa office. At saka nakakairita yung mga tao sa office. Politics po Ang gugulo. At marami pang akala mo rin kung sino. Nakakainis na minsan. Kaya po pala pagod na pagod kayo. Wag po kayo mag-alala. Aalisin ko pong pagod nyo." Nanahimik na siya habang nagpapatuloy ako sa pagmamasahe. Ramdam ko yung init ng katawan niya at mabigat niyang paghinga. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. "Gov, matulog na po kayo pagkatapos nito Ang daldal mo pa rin kahit gabi na." "Concerned lang po ako sa inyo, syempre. Nag-aalala po ako sa inyo Hindi ka ba napapagod na mag-alala para sa ibang tao?" Napaisip ako sandali. Sanay na po siguro. Kasi sa amin, palagi talaga akong nag-aalala. Lalo na sa papa ko. Kung okay lang ba siya o hindi. Natahimik ulit siya. Akala ko nakatulog na siya kahit hindi na ako nagsalita at nagpatuloy sa ginagawa ko. Pero maya-maya, bigla siyang nagsalita. "Sunshine." "Po?" "I want extra service." Biglang natigil ang kamay ko at parang ilang segundo akong hindi nakagalaw. Unti-unti akong napayuko habang nanlalamig ang dibdib ko. "Gov," mahina akong sabi. Hindi na siya nagsalita ulit, pero sapat na yung narinig ko. Bigla akong naalala lahat ng lalaking nangmamaliit sa trabaho naming mga therapist. Yun bang tingin nila basta't masahista ka, mahilig ka agad sa extra service. Maraming lalaking mababang tingin sa amin, na akala nila bayaran kaming babae. Mahigpit kong nahawakan ng oil bottle habang pilit kong pinipigilang maiyak. Akala ko iba siya at akala ko nire-respeto niya ako. Pero mukhang hindi pala. Dahan-dahan akong tumayo. "Sunshine?" "Akala ko po." Napalunok ako habang nanginginig ang boses ko. "Ang akala ko po matino kayo pero hindi pala." Napakunot noo siya habang pilit dumidilat. "Ano?" "Hindi ho ako ganung babae. Hindi po ako nagpapa-extra service." Biglang humapdi ang mata ko dahil naiiyak na ako. Hindi ko alam kung bakit ako nasaktan. Siguro dahil sa loob ng isang buwan, naniwala akong safe ako rito. At isa pa, dahil naging komportable ako sa kanya. Naniwala akong hindi niya ako titingnan katulad ng ibang lalaki. Na hindi siya nagpapa-extra service. "Sunshine." Tawag niya ulit habang pilit bumabangon. Pero umatras na agad ako. "Sorry Gov, pero ayoko nang maging exclusive masahista nyo. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapa-extra service." Mabilis kong pinunasan ng luha ko bago tuluyang lumabas ng kwarto. Narinig ko pa siyang tumawag pero hindi na ako lumingon. Dire-diretso akong bumaba habang umiiyak. Pagdating ko sa baba, nadatnan ko pa si Aiza. "Ano nangyari?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. Pero hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang bag ko at mabilis na lumabas ng mansyon kahit nanginginig pa ang mga kamay ko. Pagdating ko nga kagabi, nagulat pa si Lira dahil magaraw ang mata ko. Hindi ko sinabi sa kanilang dahilan kung bakit ako umuwi sa bahay. Nagpalusot na lang ako. Hindi siya naniwala pero hindi na rin siya nagtanong pa dahil nakita niyang wala talaga ako sa mood magsalita. Hanggang sa pagising ko kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung galit ba ako kay Damian o naiinis ako sa sarili ko. Dahil naniwala akong iba siya sa ibang lalaki. Habang nakaupo ako sa jeep at nakatitig sa labas, paulit-ulit sa utak ko yung sinabi niya. Napapikit ako saka napabuntong hininga. Kainis? Akala ko iba siya sa mga lalaking kilala ko. Bulong ko sa sarili ko. Hindi naman sa nagmamayabang pero sexy ako't maganda. Ang akala nila may lahi ako dahil sa ganda ko at tangos ng ilong ko. Dumagdag pa ang makinis kong balat. Malaki ang balakang ko at malaki ang hinaharap ko. Pagdating ko sa spa, agad akong sinalubong ni May. Hoy, ba't nandito ka? Napakanot na ko. Ha? Dito naman talaga ako nagtatrabaho Oo nga, pero diba exclusive therapist ka na ni Gob? Hindi na. Bigla siyang natahimik.
Anong ibig mong sabihin na hindi na? Mahabang kwento. Hindi na muna siya nagtanong dahil may clients nang paparating. Mabilis akong nagpalit ng uniform at dumiretso sa unang session ko. Pero kahit nagtatrabaho ako, hindi mawala sa isip ko si Damien. Sa totoo lang namimiss ko yung mansyon. Namimiss ko si Aling Rosa. At kahit si Aiza rin. At higit sa lahat, namimiss ko yung gabi-gabing pangungulit ko kay Damien. Napailing ako habang minamasahe yung client ko. Ano ba, Sunshine? Nasasanay ka na yata dun ah. Bulong ko. Bandang hapon, kararating ko lang mula sa break nang biglang nagkagulo sa reception area. Uy, ang pogi! Bulong ng isang therapist. Shh! Gobernador yan. Napataas agad ang ulo ko. Bago pa ako makapag-isip ng kung ano, bumukas ang pinto ng spa at pumasok si Damien. Naka-black polo siya at slacks habang seryosong naglalakad papasok. Halos lahat ng staff napatingin sa kanya at diretsyo siyang tumingin sa akin. Sunshine. Parang biglang naging awkward ang buong paligid. Lumapit si May sa akin at mahigpit akong kinurot sa tagiliran. Hoy! Sinusundo ka? Aray! Hindi ko siya pinansin at mabilis na lumapit kay Damien. Ano pong ginagawa niyo rito? Susunduin kita. Hindi na po ako babalik. Pwede ba tayong mag-usap? Nakatitig siya sa akin ng diretsyo at ngayon ko lang napansin na parang pagod na pagod siya. Napabuntong hininga ko. Sa labas tayo. Lumabas kami ng spa. Pagdating sa parking lot, agad akong humarap sa kanya. Gov, kung tungkol dun kagabi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natigilan ako kasabay ng pagkunot ng noo habang nakatingin sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Napahawak siya sa sentido niya. Saka napabuntong hininga. Yun ba talaga agad ang iniisip mo tungkol sa akin? Ang gagalawin ka? Hindi agad ako nakasagot. Kasi oo, yun talaga agad ang iniisip ko. Dahil yun naman talagang ibig sabihin ng extra service. Sunshine, alam ko namang therapist ka. Pero hindi kita kinuha para bastusin. Napahiya tuloy ako ng konti. Bakit niyo sinabi yun? Dahil lasing ako at antok na. At mali ang ginamit kong salita. Ang gusto kong sabihin, huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ay nako, samahan mo ko hanggang makatulog. Napakurap ako. Ano po? I have insomnia kaya't hirap akong makatulog. At ang laking tulong ng pagmamasahe mo dahil nakakatulog ako ng maayos. At kapag sobrang stressed ako, napaiwas siya ng tingin sandali. Binabangungot ako. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Labis akong nagulat at hindi ko inaasahan yon. Kailan pa po kayo ganyan? Nung namatay ang mami ko. Sumandal siya sa kanyang sasakyan. Hindi na naging maayos ang tulog ko. At kagabi, pagod lang talaga ako. At nagkamali pa ako ng ginamit na salita para sabihin sa iyong gusto ko lang naman ng kasama matulog. Parang babantayan mo lang ako. Yun ang ibig sabihin ng extra service na gusto ko. At may dagdag bayad yun. Napayuko ako dahil sa hiya. Sorry po. Hindi kita masisisi. Mali rin kasi ang pagkakasabi ko sa'yo. Hiyang-hiya po tuloy ako. Kasi naman pong ibig sabihin niya ni dito Alam niyo na siguro. Tusukan to the max kapalit ng pera. Naiintindihan kita. Pero nakakainis lang dahil iniwan mo akong mag-isa kagabi. Napangiwi ako. Sorry na nga po. Ilang segundo kaming natahimik hanggang sa muli siyang nagsalita. Bumalik ka na sa bahay. Huwag ka na maarte pa dyan. Gob. Naging tahimik na naman ang bahay dahil walang maingay ron. At medyo nakakairita pala kapag walang maingay. Hindi na ako napigilang mapangiti. Namimiss niya na ako? Namimiss ko yung ingay mo. Weh, hindi nga Gob. Miss mo lang ako Napailing siya bago tumingin sa akin. Bumalik ka na, Sunshine. Gumaan bigla ang pakiramdam ko at naniwala ako sa sinabi niya. Siguro dahil unang beses ko siyang makitang ganun ka-open tungkol sa sarili niya. At doon ko rin napagtanto na kahit gaano siya ka-istrikto o kaseryoso, may parte rin pala siyang mahina. Huminga muna ako ng malalim bago tumango. Opo, babalik na po ako ron ngayon din. Pagbalik namin sa mansyon, halos magliwanag ang mukha ni Aling Rosa nang makita ko. Ay, salamat naman!
Sabi nito habang yakap-yakap ako. Tahimik dito buong araw walang madaldal. Mukha po ba akong radyo sa sobrang ingay? Hindi naman pero parang gano'n na nga. Maging si Victor, masayang mukha nang makita akong bumalik. Si Aisa lang ang hindi masaya. Akala ko hindi ka na babalik. Malamig nitong sabi. Bumalik ako para inising kayo. Mas lalo siyang napasimangot habang si Aling Rosa naman natawa. Nang gabing yon matapos ang massage session namin ni Damien, wala kaming imikan sa kwarto niya. Nakatihaya siya sa kama habang nakapikit. Ako naman nakaupo sa sofa habang umiinom ng tsaa. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya. Ikaw na muna ang dapat matulog. Bakit? Sasamahan ko kayo hanggang makatulog para hindi kayo bangungutin. Bahagya siyang nagmulat ng mata at tumingin sa akin. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kapag sinabi ko lang na samahan mo ko, doon mo lang ako sasamahan. Oo nga, pero gusto ko ang gawin. Siyempre, concerned lang din ako sa inyo. Bumuga siya ng hangin bago muling pumikit. Mula noon naging gawain na namin yun gabi-gabi. Dumaan pa ang ilang linggo. Pagkatapos ng massage session, minsan nagkwekwentuhan lang kami hanggang antukin siya. Minsan kinekwento ko yung buhay ko sa spa. Minsan naman siya ay nagsasalita tungkol sa trabaho niya bilang governor. Hindi ko maintindihan bakit gustong-gusto ng mga tao ang politika. Sabi niya isang gabi habang nakahiga. Bakit po kayo pumasok doon? Dahil sa tatay ko. Tapos hindi niyo gusto? Hindi ko alam. Siguro dahil sinusunod ko lang talaga si daddy. At may parte rin kasi sa akin ang gustong makatulong sa mga tao. Pero magaling naman kayong gobernador. Nagagawa niyong maayos ang trabaho niyo. Napamulat siya at tumingin sa akin. Sabi Nino. Sabi ko po. Nakikita ko naman at saka puro good vibes ang nakapost online tungkol sa inyo. Mahina siyang natawa. Ikaw lang yatang nagsasabi niyan. Totoo naman po kahit na masungit kayo. Hindi ako masungit. Sus, sinusungitan niyo nga po ako kapag masyado na kayong naiirita sa bibig ko. Napailing siya habang nakapikit ulit. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Kapag stress siya, ako agad ang hinahanap niya. Kapag hindi siya makatulog, ako ang nagpapakalma sa kanya. At kapag sobrang tahimik ng mansyon, ako yung nagpapaingay para mapangiti siya kahit konti. Mabilis lumipas sa mga buwan sa mansyon ni Governor Damien. Hindi ko na namalayan kung kailan naging normal sa akin ang gumising araw-araw na naroroon siya. Sa totoo lang, malaki na talagang ipinagbago niya kumpara noong una kaming nagkakilala. Hindi na siya ganun kalamig. Mas madalas na siyang magsalita. At madalas na rin siyang ngumiti kahit konti. At mas madalas na rin kaming magkasama. Halos gabi-gabi kaming sabay kumakain sa dining room dahil madalas hinihintay niya ako bago magsimula. Gov, mauna na po kayong kumain. Sabi ko isang gabi na kararating ko lang mula sa garden. Nakaayos noon sa mesang pagkain habang tahimik siyang nakaupo sa harap ng laptop. Hintayin na kita. Gusto ko sabay tayong kumain. Gutom na kayo Mas maingay ka kapag gutom. Ayokong sumakit ang ulo ko mamaya. Concerned lang talaga kayo sa akin. Hindi. Sinungaling kayo, Gov. Habang tumatagal mas lalo kong nakikita yung side niya na hindi alam ng ibang tao. Kapag nasa opisina siya o may meeting, seryoso siya at nakakatakot tingnan. Pero kapag nasa mansyon na kami at kaming dalaw na lang magkausap, ibang Damien ang nakikita ko. Yung lalaking marunong makinig. Yung nagagalit kapag hindi ako kumakain sa tamang oras. At yung kahit hindi sweet magsalita, pinaparamdam naman sa kilos na importante ako. Isang gabi, nadatnan niya akong natutulog sa sofa sa living room habang nanonood ng TV. Dahan-dahan niya akong ginising. Sunshine. Napamulit ako habang inaantok. Pumasok ka sa kwarto mo. Masakit matulog dyan. Napaupo ako habang hinihimas ang mata ko. Hinihintay ko po kayo Kaya nga sabi ko wag mo akong hintayin. Kasi naisip kong baka stress na naman kayo at kailangan nyo ng masahe. Hindi na siya nagsalita pa. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhatin at dalhin sa kwarto. Todo kapit pa ako nun sa kanya. Simple lang naman yung ginawa niya pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko.
Doon ko napagtanto na may nararamdaman na ako para sa kanya. Nung una, pilit ko pang dinedenay. Sinasabi ko sa sarili kong baka nasanay lang ako nakasama siya araw-araw. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog. Kapag hindi siya umuwi agad, hinahanap-hanap ko. Kapag pagod siya, gusto ko siyang alagaan. At kapag nakikita kong nakangiti siya dahil sa mga kalokohan ko, parang sumasaya na rin ako. Isang gabi, sabay kaming kumakain sa terrace. Tahimik ka yata ngayon, sabi ni Damien habang umiinom ng wine. Napatingin ako sa kanya. May iniisip lang po ako. Anong iniisip mo? Ikaw. Tumaas ang kilay niya. Ako? Bakit mo naman ako iniisip? Sabi niya sabay lunok ng laway. Hindi ko lang akalain na mabait pala kayo. Ang akala ko talagang magsusungit lang kayo sa akin forever. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may pakialam kayo sa akin. Tapos ngayon, mukha na talaga kayong mabait at hindi nakakatakot tingnan. Kasi ngumingiti na kayo sa akin kahit minsan. At palagi na tayong nag-uusap. Kasi noon ayaw nyo ng kadaldalan ko. Pero ngayon, nagkukwentuhan na po tayo. Bumuntong hininga siya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako ng laway dahil parang tumatago sa loob ko ang titig niya. Sunshine. Yes po? Alam mo bang ikaw lang nakakagaan ng pakiramdam ko? Biglang uminit ang mukha ko. Ako? Kapag nasa bahay ako at naririnig kitang nagsasalita, parang gumagaan ang pakiramdam ko kahit papano. Ewan ko ba pero gusto kong malaman mo na masaya akong kasama ka. Hindi agad ako nakasagot. Pakiramdam ko kasi sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nagkatitigan kami ng matagal. Hanggang sa siya na mismo ang unang umiwas ng tingin. Matulog na tayo. Pero bago pa siya makatayo, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at nahawakan ko biglang kamay niya. Natigilan siya habang nanlalaki ang matang tumingin sa akin. Tinitigan ko lang siya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Hanggang sa siya nang lumapit sa akin, saka maingat akong hinalikan sa labi. Gumanti rin ako ng halik at agad na yumakap sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano kami napunta sa kwarto. Basta sa gabing yun, buong puso kong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi man niya sinasabi pero pakiramdam ko, parang magkasintahan na kami sa loob ng mansyon. Mas madalas niya akong yayain kumain sa labas. Mas madalas na rin niya akong hawakan sa bewang kapag magkatabi kami. At minsan kahit busy siya sa trabaho, bigla niya na lang akong tatawagan. Sunshine. Oh, bakit? Diyan ka lang tatapusin ko lang ito. Oo, Gob, hindi naman ako mawawala. Pero habang mas sumasaya ako kay Damien, hindi ko alam na may ibang taong hindi natutuwa sa aming dalawa. Lumipas pa ang 2 buwan. Isang hapon kararating lang namin ni Damien mula sa isang event nang may babaeng biglang lumapit sa amin. Naka-red dress siya at halatang mamahalin lahat ng suot niya. Maganda siya ngunit halatang may ugali. Ayla, malamig na sabi ni Damien. Ngumiti ang babae saka tumingin sa akin. So ito pala yon. Napakurap ako. Hindi siya sumagot at tumingin ulit kay Damien. Hindi mo sinasabi may kasama ka ng babae sa bahay mo. She's working for me. Ngumiti si Ayla pero halatang pilit. Working? Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Massage therapist? Ako po si Sunshine. Sabi ko ng magalang. Bahagya siyang tumawa. Ayla de Castro. Doon ko na-realize kung sino siya. Anak siya ng mayor at dating girlfriend ni Damien. May meeting pa ako, sabi ni Damien habang hinawakan ang braso ko. Mauuna na kami. Pero bago kami tuluyang makaalis, muli akong tinitigan ni Ayla. At halatang hindi maganda yung tingin niya sa akin. Pagkalipas lang ng ilang araw nagsimula ng problema. Biglang may lumabas na anonymous post tungkol sa akin online. Dating spa therapist daw ako na nag-aalok ng illegal extra service sa mga clients. May ilang vloggers pa na gumawa ng fake stories tungkol sa akin. Kesyo mayaman daw agad ako dahil sa mga lalaki. Kesyo kaya raw ako kinuha ni Damien dahil may special service akong ginagawa. Halos hindi ako makapaniwala habang binabasa yung mga comments. Lahat ay puro pambabash sa akin.
Nanlamig ang kamay ko habang hawak ang cellphone ko. Hindi totoo yan. Mahina akong sabi. Pero mas lalo pang lumala ng madamay ang spa. May ilang clients na hindi na nagpapaspa ron. At isang umaga, pinatawag ako ng manager namin na si Ma'am Vera. Sunshine, may issue kasi ngayon at nadadamay pang spa. Sorry po pero wala po akong kinalaman dyan. Alam niyo po yan. Alam ko naman pero gusto ko lang malaman mong nawalan tayo ng mga customers. Pakiramdam ko noon gusto ko nalang umiyak. Hindi ko akalaing ganito kadali sirain ang pangalan ng isang tao. Paglabas ko ng office, agad kong nakita si Damian na naghihintay sa labas. Mukha siyang galit. Sino pong may gawa nito? Hindi naman ako nagpapa-extra service. Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Umigting ang panga niya. Si Ayla. Natigilan ako. Tingin ko hindi niya akalaing ang isang katulad mo magpapakalma sa akin. Hindi pa rin kasi makamove on ang babaeng yun sa akin. Kaya nanggugulo siya. Napayuko ako habang pilit pinipigilan maiyak. Gov, bakit naman kailangang maging ganito siya sa akin? Matinding kahihiyan pong ginagawa niya. Agad siyang lumapit sa akin sa hinawakan ng mukha ko. Wag ka nang umiyak. Tahan na, Sunshine. Pero nasira po yung pangalan niyo dahil sa akin. Sa ginawa niyang ito ay nagkaroon tuloy kayo ng issue. Wala akong pakialam sa sasabihin nila at lalong wala akong balak pabayaan ka. Humanda sa akin ang babaeng yun. May diin niyang sabi. Damian's point of view. Lumipas pa mga araw pero hindi pa rin nawawala ang issue tungkol kay Sunshine. Kahit na anong pagpapaliwanag ng kampo ko, may bago pa ring fake stories na lumalabas tungkol sa kanya. At habang tumatagal mas lalo kong napapansing naaapektuhan na siya. Hindi na siya ganun kadaldal minsan. May mga gabi na tahimik lang siyang nakaupo sa terrace habang nakatulala. Kapag tinatanong ko naman siya kung okay lang siya, lagi lang niyang sasabihin na kaya niya naman. Pero kilala ko na si Sunshine. Alam ko kapag nasasaktan siya. Isang gabi habang magkasabay kami kumakain sa dining room, tahimik lang siya habang hinihimay yung isda sa plato niya. Napatingin ako sa kanya. Kanina ka patahimik. Bahagya siyang napatingin sa akin sa kapilit ng ngumiti. Pagod lang po ako, Gov. Hindi ka marunong magsinungaling, Sunshine. Nahahalata agad sa mukha mo kahit alam kong hindi ka lang pagod. Napabuntong hininga siya saka ibinaba ang kutsara. Nababasa ko po kasi minsan yung comments kahit na ayokong basahin. Bakit mo binabasa? Hindi ko po maiwasan eh. Talagang napapatingin ako sa mga sinasabi ng mga tao sa akin. Sumandal ako sa upuan habang nakatingin sa kanya. Sunshine, sinabi ko na sa'yo. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng mga taong wala namang alam sa buhay mo. Madaling sabihin yan, Gov. Pero hindi ko maiwasan na talagang naapektuhan ako. Alam ko yon pero sana subukan mo pa rin maging deadma sa mga ganyang bagay. Napayuko siya habang malungkot ang mga mata. Maya-maya nagsalita ulit siya. Pakiramdam ko kasi pabigat na ako rito. Sino nagsabi? Wala naman po. Naisip ko lang naman. Hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit kumakalma ako. Kung bakit nakakapagpahinga ako ng maayos. Pero ginagamit nila ako para siraan kayo. Kasalanan ba natin kung desperado sila sa eleksyon? Hindi po. Pero ayos lang matalaga sa inyo na ganito. Ako ang dahilan kung bakit may issue kayo. Oo, at wala akong pakialam sa kanila. Kaya sana, huwag kang magpapaapekto sa mga sasabihin nila. Paninira lang yung mga yun. Naninira lang sila. Hindi ko na siya pinilit na magsalita pa. Hinayaan ko lang siyang kumain habang magkatabi kami. Kinabukasan, ipinatawag ko si Victor sa study room. May nahanap na ba kayong koneksyon? Tumango siya saka inilapag sa mesang ilang printed photos. Governor, mukhang hindi na simpleng selos lang to ah. Tiningnan kong pictures. May ilang meeting si Ayla kasamang mga taong kilala kong kalaban ko sa politika. Mahigpit akong napahawak sa mesa. Matagal na nila akong gustong pabagsakin. Opo, at ginagamit nila ngayon si Miss Sunshine. Gumagawa sila ng issue na wala namang katotohanan laban sa inyo. Napabuntong hininga ko habang hinihimas ang sentido ko. Hindi titigil si Ayla hanggat hindi niya nakukuhang gusto niya. Kapal talaga ng babaeng yun.
Ang akala naman niya ibabalikan ko siya dahil sa ginagawa niyang ito. Sa tingin ko, gusto nilang gumawa ng mas malaking issue bago magsimula ang campaign season. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tingin ko mas palalakihin pa nilang issue kay Miss Sunshine para lang maapektuhan siya. At pati kayo makagawa ng kung ano na maaaring gamitin nila laban sa inyo. Habang iniisip ko yun, mas lalo akong nainis. Hindi ako sanay na may ibang nadadamay dahil sa politika, lalo na si Sunshine. Nang gabing yun, nadatnan ko siyang nasa sala habang nanonood ng TV kasama si Aling Rosa. Pagkakita niya sa akin, agad siyang ngumiti. Gov, gusto niyong kumain? Gumawa si Aling Rosa ng sopas. Mamaya na lang. Lumapit ako sa kanya saka naupo sa tabi niya. Napatingin tuloy si Aling Rosa sa amin bago dahan-dahang tumayo. Maiwan ko na muna po kayo. Pagkaalis nito, agad akong tumingin kay Sunshine. Huwag ka munang lalabas mag-isa. Napakurap siya. Bakit po? Basta. Gov naman Sunshine, titingin lang naman ako sa spa minsan. Magpasama ka. Hindi ka pwedeng umalis ng mag-isa. Alam mo naman sigurong ibig kong sabihin, di ba? Ayokong mapahama ka. Ngumuso siya saka humagikik. Parang ang OA mo naman dyan, Gov. Tigilan mo muna yung kabibiro mo. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Doon siya natahimik. Totoo po ba talagang si Aylang may gawa nito? Tumango ako. Napabuntong hininga siya saka sumandal sa sofa. Hindi ko naman siya inagawan. Baliw talagang babaeng ganun. Kapag ex na, hindi yung gumagawa pa siya ng kung ano-ano. Hindi lang ikaw ang problema niya. Masyado siyang obsessed na maging asawa ng gobernador. Na maging asawa ko. Akala naman niya babalikan ko siya sa ginawa niyang ito. Lalo niya lang pinalala ang galit ko sa kanya. Napailing si Sunshine. Ang gulo ng buhay mayaman. Napatingin ako sa kanya. At ang buhay mo? Simple lang naman. Problema ko lang mga bayarin. Pero kahit na gano'n nakakatawa pa rin ako at nagiging masaya. Hindi ko napigilang mapailing habang nakatingin sa kanya. Kahit stress siya, nagagawa pa rin niyang magbiro. Ilang sandali pa, marahan kong hinawakan ang kamay niya. Hindi kita pababayaan. Kahit na anong mangyari, gagawa ko ng paraan para hindi ka mapahamak. Lumipas pang ilang araw at mas naging busy ako dahil sa mga meetings at public appearances. Isang hapon, kailangan kong dumiretso sa City Hall para sa emergency meeting. Kaya hindi ko na nahatid si Sunshine sa spa. Mag-iingat po kayo, sabi niya bago ako sumakay ng sasakyan. Ikaw rin, umuwi ka kagad Huwag ka nang pumunta pa kung saan-saan. Opo. Akala ko, normal lang ang araw na yun. Hindi ko alam na yun na palang araw na muntik ko na siyang mawala. Bandang 9:00 ng gabi nang makauwi ako sa mansyon. Pagpasok ko pa lang, agad kong napansin na tahimik. Nasaan ho si Sunshine? Tanong ko kay Aling Rosa. Napatingin siya sa akin. Hindi pa po nakakauwi. Hindi pa? Bakit? Hindi po ba'y kasama ninyo? Agad kong tinawagan si Sunshine pero unreachable kaya't muli akong tumawag. Pero wala pa rin. At doon bigla akong kinabahan. Lumabas agad si Victor mula sa study room. Governor, tinawagan na rin namin siya. Nasaan yung driver? Hindi po siya nagpasundo kanina. Mahigpit akong napahawak sa cellphone ko. Hanapin niyo siya. Agad kumilos sa mga tao ko habang ako naman paulit-ulit na tinatawagan si Sunshine. Pero wala talaga. Lumipas ang halos 1 oras bago mabilis na lumapit si Victor sa akin. Governor, ano? May nakuha kaming CCTV. Agad kong kinuhang tablet mula sa kanya at doon ko nakita si Sunshine. May 2 lalaking pilit siyang pinapasok sa isang van. Malakas akong napamura. San yan? Malapit sa likod ng spa. Nasaan na ngayon? May possible location kami. Isang abandonadong warehouse. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad akong sumakay sa sasakyan kasama ang mga security ko. Buong biyahe, halos hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ni Sunshine. At habang tumatagal, mas lalo akong natatakot. Pagdating namin sa warehouse, agad akong bumaba. Mabilis kaming pumasok sa loob. Madilim at amoy alikabok ang paligid. Sunshine! Sigaw ko. Maya-maya'y may mahina akong boses na narinig. Gov! Agad akong napalingon. Doon ko siya nakita sa gilid ng warehouse.
habang nakaupo sa sahig at nakatali ang mga kamay. Mabilis akong lumapit sa kanya. Sunshine! Pagkakita niya sa akin, agad siyang napaiyak. Gov! Agad kong tinanggal yung tali sa kamay niya saka hinawakan sa mukha niya. Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Mabilis siyang umiling. Tinakot lang po ako. Mahigpit ko siyang niyakap habang pilit pinapakalmang sarili ko. Pakiramdam ko noon, saka lang ulit ako nakahinga ng maayos. Akala ko, hindi na kayo darating. Mahina niyang sabi habang umiiyak. Bahagi akong napapikit saka hinawakan ng buhok niya. Hindi kita kayang pabayaan. Naramdaman kong mas lalo siyang napakapit sa akin at doon ko napagtanto kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. Bahagi akong umatras para matignan siya ng maayos. Diretso lang akong nakatingin sa kanya habang hinihingal pa rin ako. Sunshine, napatingin siya sa akin habang namumula ang mga mata niya. Mahal kita. Natigilan siya't nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya wag mo na ulit akong tatakutin ng ganito Baka mamatay ako kapag nawala ka sa akin. Sabi ko bago siya niyakap muli ng mahigpit. Pagkatapos ng nangyari kay Sunshine, mas naging maingat ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Hindi dahil gusto ko siyang ilayo kung hindi dahil natakot ako. Nung gabing makita ko siyang nakatali sa abandonadong warehouse, napagtanto ko kung gaano kalaki ang epekto niya sa buhay ko. Pakiramdam ko noon, kapag may nangyari sa kanya, mawawala ng laman ng buhay ko. Mawawala yung ingay na nakasanayan ko. Mawawala yung unang taong nagpatawa ulit sa akin matapos ang maraming taon. Kaya pagkatapos nun, halos ayaw ko na siyang mawala sa paningin ko. Minsan naiirita pa siya dahil lagi ko raw siyang binabantayan. Isang umaga, habang nasa kusina kami't umiinom ng kape, nadatnan ko siyang palabas ng mansyon habang may hawak na bag. Saan ka pupunta? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Napalingon siya saka ngumiti. Sa bahay lang saglit. Bibisitahin ko lang si Papa pati na yung kapatid ko. Sinong kasama mo? Napanguso siya agad. Gov naman, ba't kailangan may kasama pa ako? Sa bahay lang naman ako pupunta. Ano? Hindi naman ako bata. Kaya ko naman ang sarili ko. At umaga naman ngayon. Ibinaba ko yung tasa saka sumandal sa upuan. Hindi ko sinabi na bata ka. Pero kung makabantay kayo para na talaga akong bata. Nakatingin lang ako sa kanya habang inaayos niya yung buhok niya sa may salamin. Mula nang bumalik siya sa mansyon matapos yung kidnapping incident, mas naging maingat ako sa lahat. Dinagdagan ko ang mga guard sa paligid at pinabantayan ko rin ng mabuti ang spa. Ayoko nang maulit-ulit yon. Magpahatid ka sa driver, huwag kang mag-commute at magpasundo ka. Ganun naman po palagi. At huwag kang magtatagal. Umuwi ka agad dito at huwag ka nang pumunta pa kung saan-saan. Napabuntong hininga siya saka tumingin sa akin. Gov, concerned lang ba talaga kayo o obsessed na? Bahagi akong napailing habang pinipigilang matawa. Pareho siguro. Basta ayokong mapahama ka. Sinabi ko na sa'yo, mahal kita at ayokong may mangyayaring masama sa'yo. Napatawa siya saka tuluyang lumapit sa akin. Pagdating niya sa tabi ko, yumuko siya ng konti saka marahang humalik sa pisngi ko. Babalik agad ako, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Napalunok ako ng laway habang pinanonood ko siya hanggang makaalis siya ng kusina. Sa simpleng halik na yun, pakiramdam ko, gumaan agad ang araw ko. Hindi ko nga alam kung kailan eksaktong nangyari pero unti-unti na pala siyang naging pahinga ko. Kapag magulo ang trabaho ko, siya agad ang iniisip ko. Kapag sobrang bigat ng meetings buong araw, sapat nang marinig ko yung boses niya pag uwi ko para gumaan ang pakiramdam ko. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin kung gaano siya kaimportante sa mansyon. Kapag wala siya, sobrang tahimik. Yung tipong parang walang buhay yung bahay. Lumipas pang mga araw, habang abala ako sa trabaho ko, napansin kong nakabibinging katahimikan. Napakunot noo ko saka tumingin kay Victor. Nasaan si Sunshine? Bahagya siyang napatingin sa relo niya. Nasa spa pa po. Napabuntong hininga ko saka binalikan yung documents. Maya-maya, muli akong napatingin sa kanya. Anong oras na ba? 7 pa lang po ng gabi. Bakit
Parang sobrang tahimik. Bahagyang napangiti si Victor pero agad ding inayos ang muka. Sanay na po kasi kayo sa kanya. Nasanay po kayong maingay kapag nandyan siya. Hindi ako sumagot pero alam kong tama siya. Nasanay na talaga ako kay Sunshine. Nasanay ako sa walang tigil niyang kwento habang kumakain kami. Nasanay ako sa pangungulit niya sa mga guards. Nasanay ako sa pagtawa niya sa kahit simpleng bagay. At higit sa lahat, nasanay akong nandyan siya. Bandang 9:00 na ng gabi na makabalik siya sa mansyon. Pagkapasok pa lang niya sa dining room, agad siyang nagsalita. "Gov, alam niyo ba?" Bigla siyang natigil nang makita akong nakatingin sa kanya. "Ano yun?" Tanong niya habang natatawa. Ibinaba ko yung hawak kong baso. "Ang ingay mo agad." Napanguso siya agad. "Ayan na naman tayo eh." Pero hindi ko napigilang umiti. At tulad ng dati, doon na naman siya naupo sa tabi ko habang nagsisimula na namang magkwento tungkol sa nangyari sa spa. Habang nagsasalita siya, nakangiti ko lang siyang pinanonood. Isang paraan ng paggalaw ng kamay niya habang nagkukwento. Yung paraan ng pagtataas ng kilay niya kapag naiinis. At yung simpleng pagtawa niya na parang walang problema sa mundo. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako ng matagal. "Bakit?" Tanong niya habang nakahawak pa rin sa kutsara. "Anong bakit?" "Kanina ka pa nakatingin. Parang gusto mo na akong tunawin gamit ang tingin mo eh." "Ang ganda mo kasi masyado, kaya hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa'yo." "Ay, talaga lang ha? Sa bagay, maganda naman talaga ako, kaya nga maraming magpapapansing lalaki sa akin eh. Pero syempre wala akong pakialam sa kanila." Ilang segundo ko siyang tinitigan bago ako muling nagsalita. "Sunshine, mahal kita." Bigla siyang natahimik pero napangiti rin siya agad habang namumula ang pisngi niya. "Gov, alam kong sinabi ko na sa'yo na mahal kita, pero gusto ko lang ulit-ulitin para malaman mo at tumatak sa isipan mo." Hinaplos niya ang mukha ko saka ngumiti ng malawak. "Mahal din kita. Hindi ko lang nasabi agad kasi nahihiya ako at saka may issue pa ako ngayon. Pero mahal kita, Damien, at nagpapasalamat ako sa pagiging mabait mo sa akin, sa pagtrato mo sa akin ng tama." Napangiti ako't agad siyang siniil ng halik. Hindi ko alam pero sa dami ng taong nakilala ko sa buhay ko, kay Sunshine ko lang naramdaman yung ganitong klase ng katahimikan. Pero kahit mas naging maayos ang relasyon namin, hindi pa rin nawawala yung issue online. Marami pa rin humuhusga kay Sunshine dahil sa trabaho niya bilang masahista. May ilang socialites na patagong tumatawa kapag nakikita siya sa events. May mga reporters ding pilit naghahanap ng issue tungkol sa kanya. Isang gabi habang nasa sala kami't magkatabing nanonood ng TV, bigla siyang natahimik habang nakatingin sa cellphone niya. "Ano yun?" Tanong ko. Mabagal niyang iniabot sa akin yung cellphone. May bagong article na naman tungkol sa kanya. Massage therapist daw na nakaakyat sa governor dahil sa special skills. Mahigpit kong naipikit yung pangako habang nagbabasa. Talaga bang uulit-ulitin pa nila ito? Ayaw nilang tumigil? "Hayaan mo na. Nasanay na nga ako eh. Medyo OA na nga kasi wala nang ibang issue laban sa akin tapos hindi pa totoo." "Sa tingin ko hindi na pwedeng hayaan na lang natin sila. Ayokong makita kang naaapektuhan sa ganito." Ilang sandali pa'y marahan kong hinawakan ng kanyang kamay. "Sunshine." "Napapagod ka na ba sa nangyayari sa'yo?" Bahagya siyang napangiti pero halatang pilit. "Minsan." "Bakit hindi mo sinasabi?" "Ayoko nang dumagdag sa stress nyo. At saka hayaan mo na sila. Sa online nang naman nila ako binabash. Pero hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Ang papangit nila." Napapabuntong hininga ko saka sumandal sa sofa. Napagtanto ko na habang mas minamahal ko siya, nasasaktan ko naman siya dahil sa mga isyong binabato sa kanya. At dahil yun sa akin. Ilang araw matapos yun, inimbitahan ako sa isang malaking television interview tungkol sa eleksyon at sa mga issue sa paligid ko. Alam kong itatanong nila sa akin si Sunshine at sa pagkakataong yun, hindi ko nabalak manahimik. Bago ako umalis ng mansyon, nadatnan ko siyang nakaupo sa terrace habang umiinom ng kape. Lumapit ako saka umupo sa tabi niya. "Tuloy ba ang interview mo?" Tumango ako. Napabuntong hininga siya saka napayuko.
Marami na namang magsasalita tungkol sa akin. Tingin mo, nahihiya ako? Mahal kita. Kaya dapat lang na ipagsigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Kaloka ka naman. Masyado mo naman akong pinapakilig niyan. Sunshine, hinawakan ko yung kamay niya. Pagod na akong hayaan silang gumawa ng kwento tungkol sa'yo habang tahimik lang ako. At saka girlfriend kita. Bakit kita itatago? Gusto kong malaman nila kung gaano kita kamahal. Namula agad yung mukha niya. Gov. Anong Gov? Dapat love nang tawag mo sa akin, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry na, love. Pero ang lakas maring mo yung bola, ah. Napailing ako habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Pagdating ko sa station, halos politikang naging usapan noong una. Mga proyekto, kalaban sa eleksyon at corruption issues. Pero hindi rin nagtagal, napunta rin ang usapan kay Sunshine. Governor Damian? Sabi ng host habang nakatingin sa akin. Marami pa ring usap-usapan tungkol sa relasyon niyo ni Sunshine na isang spa therapist. Hindi ba kayo naapektuhan sa mga issues tungkol sa trabaho niya bilang massage therapist? Hindi. Bakit po? Dahil marangal ang trabaho niya. At isa pa, matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. At ni minsan walang extra service na nangyari. Para sa kaalaman ng lahat, meron akong insomnia. At simula nang si Sunshine ang nagmamasahe sa akin, nakatulog na ako ng maayos. Nakakapagpahinga ako ng maayos. Kaya kinuha ko siya para magtrabaho sa akin mismo. At wala akong masasabi sa sipag niya at hindi siya nagrereklamo. Natahimik ang buong studio habang nagsasalita ko. At gusto kong malinaw ito at uulitin ko lang din sa inyo. Hindi kailanman nagbigay ng illegal extra service si Sunshine. Walang ganong nangyayari. Kaya masyadong mapanirang puri ang nagpakalat ng issue na yon. Wala siyang alam tungkol sa buhay ni Sunshine. Maraming tao ang mabilis humusga dahil isa siyang therapist. Pero hindi nila alam kung anong hirap na dinadala ng isang tao at kung ano nga bang pasanin niya sa buhay. Basta lang sila kung makahusga sa isang tao. Hindi nila alam kung anong epekto nito. Si Sunshine, isa siya sa napaka-responsableng taong nakilala ko. Lahat ginagawa niya para sa pamilya niya. Gov, gusto lang din sana naming malaman kung ano na po bang meron kayo. Bahagya akong napangiti. Girlfriend ko siya at mahal na mahal ko siya. Maging yung host parang nagulit sa pagiging diretsyo ko. At wala akong pakialam kung anong trabaho niya noon o kung anong tingin ng ibang tao sa kanya. Dahil kahit kailan hindi siya gumawa ng kahit na anumang illegal. At sisiguraduhin kong magbabayad ang taong may gawa ng issue sa kanya. Pagkatapos ng interview na yon, halos buong social media, yon ang pinag-uusapan. Umalis muna ako sandali para ayusin ang trabaho ko. Ang mga tao sa opisina ay panayambati sa akin at ngiti. Napanood na nila malamang ang interview ko. At pag uwi ko sa mansyon, nadatnan ko si Sunshine na tahimik lang na nakaupo sa sala habang hawak yung cellphone niya. Namumula yung mata niya. Paglapit ko, agad siyang tumayo sa kamahigpit akong niyakap. Love! Marahan kong hinaplos yung buhok niya habang yakap siya. Bakit ka na naman umiiyak? Mahina siyang natawa habang nakayakap pa rin sa akin. Ngayon lang kasi may taong ipinagtanggol ako ng ganito at nagpapasalamat ako ng sobra sa iyo. Napangiti ako sa sinabi niya, kaya naman hinalikan ko siya sa noo saka mahigpit na niyakap. Sunshine's point of view. Makalipas ang ilang linggo, nalaman ng lahat na si Ayla may gawa ng isyung yon at maraming nagbago matapos mabunyag ang lahat ng ginawa ni Ayla. Noong una, halos hindi pa rin ako makapaniwala na kayang gawin ng isang tao ang ganong klaseng paninira. Dahil lang sa inggit at kagustuhang makuha ang kapangyarihan. Nang lumabas sa mga ebidensya tungkol sa pakikipagsabwatan niya sa mga kalaban ni Damien, mabilis ding nagbago ang ihip ng hangin. Sunod-sunod ang balita tungkol sa kanya. May mga leaked conversations, may mga recordings, at may mga taong dating tahimik pero biglang nagsalita laban sa kanya, kasama ng mga kasabwat niya. Tuluyan siyang nakulong. Nanonood ako ng balita noon habang nasa sala ng mansyon. Katabi ko si Damian na abala sa pagbabasa ng documents.
Pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Okay ka lang? Tanong niya habang ibinababa ang papel. Napalingon ako sa kanya saka tumango. Oo naman. Hindi ka mukhang okay. Iniisip ko lang na ang daming nangyari sa loob ng ilang buwan. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay niyakap na lang niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Pakiramdam ko kasi noon parang ang bilis ng lahat. Dati, simpleng therapist lang ako sa spa, ang iniisip lang ay pambayad sa ospital ni Papa at tuition ni Lira. Tapos ngayon, nakaupo ako sa mansyon ng lalaking minsang kinatatakutan ko lang sa telebisyon. At mas lalong hindi ko inaakala na mamahalin niya ako ng ganito. May ilan pang ang client sa dati kong spa ang nagme-message sa akin para humingi ng sorry dahil naniwala sila sa fake stories noon. Maging si May halos maiyak pa noong minsan akong bumisita sa spa. Sabi ko naman sa kanila hindi ka ganong tao eh. Reklamo niya habang magkayakap kami. Natawa na lang ako. Okay na yun. Hindi okay. Dami kayang naniwala kahit nabash ka ng bongga. Paepal yung ex ni Gov eh. Kapal ng face. Paglabas namin ni Damien mula sa spa, tahimik lang kaming magkatabing naglalakad papunta sa sasakyan. Umaambo noon at malamig ang hangin. Maya-maya, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Tinitignan ko lang kung nandito ka pa ba. San ba ako pupunta? Malay ko sa'yo. Parang kasing lumilipad ang isip mo. Mas maganda sana kung ako lang nasa isip mo. Natawa na lang ako saka siya niyakap. Sa paglipas ng buwan, unti-unti ring bumuti ang kalagayan ni Papa dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Nakapagtapos si Lira at nakahanap ng maayos na trabaho. At ako naman, natupad na rin yung matagal ko ng pangarap. Nakapagtayo ako ng sarili kong wellness spa sa tulong ni Damien. Nung una hindi ako makapaniwala habang tinititigan ko yung pangalan ng spa na nakasulat sa malaking signage sa labas. Napaluha pa nga ako noon habang katabi si Damien. Bakit umiiyak ka? Tanong niya habang hawak ang kamay ko. Totoo pala talaga to? Siyempre naman, deserve mo to. Napangiti ako habang nakatingin sa spa. Hindi ko yun dahil sa likod ng malamig at seryosong gobernador na kinatatakutan ng marami, may lalaking marunong palang magmahal ng totoo. At makalipas ang ilang taon, tuluyan din kaming ikinasal. Simple lang yung kasal namin dahil mga taong mahal lang namin ang naroroon. Habang naglalakad ako noon papunta sa altar, halos manginig pa yung kamay ko sa kabak. Kahit ilang taon na kaming magkasama. At noong makita ko si Damien na naghihintay sa harap habang nakatingin lang sa akin, bigla kong naalala yung unang gabing nagkita kami sa spa. Hindi ko akalaing siya pala yung taong magpaparamdam sa akin ng klase ng pagmamahal na matagal ko nang pinangarap. Wakas.